leaders. Kaya nais naming sabihin sa lahat ng mga Irisians na sa pagkakataon ito, lalo na kung alam natin na nasa atin ang tama, tayo ay nakapanig sa tama, lalo na at may deklarasyon na ng Board of Trustees na bawal singilin ang DepEd, walang puwang ang takot sa isip at puso ng mga Irisians. Ngayon, ang panahon upang harapin natin ito, ngayon ang panahon upang lalo pa tayong higit magkaisa, ngayon ang panahong hinihingi, wala nang iba, upang sama-samang kumilos ang mga estudyante ng Iris. Kung bilang ng mga estudyante, palakpakan po natin at ipakita natin ang ating pagkakaisa, salubungin natin ng masigabong palakpakan yung ating mga student leaders at mga kapwa nating estudyante yung narito ngayon palabas. Scholar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Tinatawagan po natin si Jay Filipina, ang Vice Chairperson ng Kamao, upang magbigay po ng update. Isang taas na buong pagpupugay sa lahat ng mga scholar ng bayan na kanina ay nasa loob at ngayon yung mga estudyante na nandito sa labas. Isang taas na buong napagtagumpayan po natin na tayo ay nagdeklara ng campus shutdown. Dahil sa ginawa po natin kilos protesta sa loob, ang administrasyon po ay napilitang maglabas ng papel na kayo po ay suspended na ang klase. Ngunit, may sinabi po ang isang administrator sa atin. Yung mga leader estudyante daw po na nauna sa mobilisasyon sa loob ay isususpend. Bakit nila kami isususpend? Pinaglalaban lamang po natin ang 1,000 illegal na sinunod sa atin. Ganyan po ba nila kami tratuhin? Ganyan po ba nila tayo tratuhin? Binabalik lang po, kinukuha lang po natin yung 1,000 o 2,000. Nakuha lang po natin iyon last week ng Sunday. Kung hindi po natin siya pipilitin, hindi pa po natin malalaman ang usaping iyon. Kaya ngayon po, tinapos na po namin yung programa namin sa loob. Dahil mamayang alas 2 po ay magkakaroon ng dialogo sa 13 na student leaders na pinatawad ng suspension. Pero, hindi po dito natitigil ang kilos protestang gagawin ng mga Irisian. Asahan po nila, bukas, makalawa, libo-libo uli ang dadagsa sa loob at labas ng ating institusyon. At ang pinapaharap po sa atin sa dialogo ay si Sir Asibar. Tanong ko po, sino po ba si Sir Asibar? Siya daw po ang administrative officer, pero siya po ay nanggaling sa Iris, Cavite. Kaya po siya nalipat dito dahil nagnakaw po siya sa Iris, Cavite. Hinaharap sa atin magnanakaw. Ikalawa, nung Sabado po, ay gusto niya pong gibain ang CBA-CSP office. Pero dahil sa sama-sama at kolektibong pagkilos ng mga scholar ng bayan sa CBA, hindi niya napagiba ang CBA-CSG office. Kaya isang taas kamong pagpupugay pa din po sa lahat ng estudyanteng nandito at patuloy natin ipaglaban ang iligal na paniningil. Dahil hindi dapat sa atin kinukuha ang pampatayo ng 8-story building na yan. Ito dapat ay kinukuha sa gobyerno.
Dahil kung yung pork barrel na yan ay inilalaan sa social services, especially education, malamang maraming mga kaibigan natin ang makakapag-aral muli. Maraming mga kaibigan natin ang nandito sa institusyon natin. Nung accreditation po, pinagyayabang po ni Asibar na 3 milyon, 3 milyon lamang po ang pag-decorate sa amphitheater para po sa mga accreditors. Pinaggastusan po nila ang accreditation week. 3 milyon. Kung yung 3 milyon na yan ay pinampagawa ng building, malamang hindi na sa atin kukunin ang 1,000 illegal na yan. At pinapakita nila noong accreditation week ay may collaboration na po within admin and accreditors. Dahil unang-unang tanong po ng mga accreditors natin, against ka po ba sa developmental fee? Sa lang pong halimbawa yon na nakikipagkolaborasyon po ang ating administrasyon sa ibang elemento. Kaya ngayon po, mga kapwa ko, scholar ng bayan, ngayon po ay suspended na ang klase natin. At ngayong araw po ay tinakasan tayo ni Dr. Cailio. Siya daw po ay nagtungong Vietnam. Pero isa lang po ang ibig sabihin nun. Tinakasan niya po ang issue nating mga scholar ng bayan. At pilit niyang pinaparap sa atin yung magnanakaw na yan. Tinatakot tayo. Ginagamit nila ang mga pulis, ginagamit nila ang ibang elemento para takutin tayo. Pero isang taas kamaong pagpupugay na tayo ay hindi natakot sa elemento ng administrasyon. Kaya mga kapwa ko scholar ng bayan, aasahan ko po ulit kayo sa mga iba nating kilos protesta o mobilisasyon dito sa loob ng ating institusyon. Dahil walang mali sa paglaban. May mali, kaya tayo lumalaban. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Papaalis na natin. Kaya tinatawagan ko po ang presidente ng Institute Student Government para magbahagi rin. Si Philip Bautista. Palakpakan natin! Isang taas kamang pagbati sa lahat ng mga scholar ng bayan na nanatili sa ating multo mula kaninang alas 10 hanggang ngayon sa oras na ito. Unang-una sa lahat ng scholar ng bayan, mga estudyanteng nais pumasok kanina at iginit ng mga security guard na wala daw papapasukin. Unang-una sa lahat, hindi nyo masisisi at hindi natin kailangan sisihin ang mga scholar ng bayan na nagpoprotesta sa loob ng ating pamantasan. Dahil unang-una sa lahat, ang may hawak ng security guard na yan at ang order para sumunod sila ay hindi hawak ng mga nagpoprotesta sa loob. Ang order na kung saan kayang-kaya nilang sundin ay magmumula sa administrasyon. Kaya malinaw na hindi dahil sa kilos protesta kung bakit hindi kayo papasukin kanina. Malinaw na order ng administrasyon sa pangunguna na naman ni Elijio T. Asibar ang order kaya hindi kayo pinapasok kanina. Pero malinaw, kaninang alas 10 pa lamang po pala at mag-aalas 11, malinaw na gusto na nilang ideklara na wala ng klase ng oras na iyon. Noong oras na yun pa lamang po, suspended na ang klase. Kaya huwag nyo igigiit na dahil sa mga estudyanteng nakikipaglaban, kaya hindi kayo pinapasok kanina. Pasalamat pa kayo, merong mga leader aktivista na nasa loob ng inyong pamantasan na nagigiit ng inyong mga batayang karapatan.
Pasalamat pa po tayo, meron tayong mga tunay, palaban, makabayang mga scholar ng bayan. Tunay, palaban, makabayan na leader estudyante na nagigit ng ating mga batayang karapatan. Hindi natin nahayaan na hawakan ng mga tao-tauhan. Hindi natin nahayaan na hawakan ng puppet ng gobyerno, puppet ng rehimeng Kailyo ang mag-handle ng institute student government. Hindi natin nahayaan na umupo ang mga mapagpanggap, na umupo ang mga malarosas na bibig pero wala sa gawa. Ang araw na ito, ang mga scholar ng bayan na ito ang nagpakita na kayang-kayang pagdikta ng laban ng mga scholar ng bayan. Nagawa nga natin ipasuspindi ang klase ngayong araw eh. Diba? Kaya isang taas kamong katagumpayan ng lahat ng scholar ng bayan, ang katagumpayan ng walang naging klase ngayong araw na ito. Maliban pa roon, nakita natin at nairehistro natin sa ating administrasyon ang ating panawagan ukol sa iligal na paniningil nila ng development fee na yan. Unang-una sa lahat, ang development fee ay pinangalitan ng bagong pangalan ng construction of new building na yan. Totoo, tama. Approved ng board ang pagpapatayo nila ng construction 8-story building na yan. Pero malinaw na walang approval na kailangan sa estudyante singilin ang pagpapatayo niyan. Kaya mula araw na ito, Nobyembre 26, taong 2013, itinakda ng mga scholar ng bayan ang unang daluyong para sa pakikipagmasak laban sa development fee or kung ano pang pangalan na yan. Dahil mula sa unang pagpapatupad, batay sa proseso kung paano pinatupad ang development fee na yan, malinaw na ito ay napatunayan na illegal panahong 2012-2013. Dahil mismo si Commissioner Jed, Honorable Defensor Santiago ang naglinaw na no more collection of development fee academic year 2013-2014. Pero bakit ang administrasyong ito ay patuloy na naningil ng 1,000 development fee na ito? At gayon din po, hindi natin maiiwasan na tanungin ang ating student trustee kung bakit nagpapatuloy ang collection ng development fee. Hindi natin maiiwasan na questionin, tanungin, at bigyan ng aligasyon ang ating student trustee kung bakit ngayon lang nalaman ng mga scholar ng bayan ang ukol dyan. Ngayon lang nalaman, ngayon lang nakuha ang papel. Kung hindi pa po natin sagarang kukunin sa opisina nila sa Cavite ang papel tungkol sa no more collection ng development fee academic year 2013-2014, hindi pa natin kukunin at hindi pa niya hayagang maibibigay sa atin. Pero hindi yun ang malinaw na question. Nagtatanong lang po tayo. Ang malinaw na tugon dito ng mga scholar ng bayan, malinaw na panawagan, singilin ang dapat singilin, magbayad ang dapat magbayad. Sa pagkakataong ito, arangkada ng unang araw, walang puwang ang matakot, walang mali sa pakikipaglaban, may mali dahil lumalaban tayo. Lumalaban tayo para sa ating mga batayang karapatan, lumalaban tayo para iangat ang edukasyon para sa lahat. Education is a right. Ayan ang panawagan ng buong sambayanan. Ang edukasyon ay karapatan, hindi lamang basta-basta pribilehiyo. Maliban po roon, hindi rin lang natin dapat singilin ang administrasyong Kailyo. Maging ganun din po, kailangan nating singilin ang administrasyong Aquino. Bakit? Ang IRIS ay isa sa mga tinatawag nating SUC. Siya ay national funded. Malinaw ang korupsyon sa rehimeng Aquino ukol sa usapin ng DAP, ukol sa usapin ng PDAP. Pero ang rehistro natin, batay sa laban ng scholar ng bayan para sa edukasyon. Kung wag nyo nang ilahan sa PDAP, wag nyo ilahan sa DAP, ilahan nyo sa pampublikong serbisyo. Hindi namin kailangan ng scholarship. Kailangan maging libre ang edukasyon para sa lahat. Kailangan gawin nyong karapatan ang edukasyon, hindi lamang pribilehiyo. Hindi namin kailangan ng scholarship. Dahil pinapakita nyo lamang at ginagawa nyo lamang pulube ang mga scholar ng bayan.
Bakit? Ang scholarship na yan, ginagamit nyo sa pampolitikang kaganansyahan ninyo? Hindi magkakaroon ng scholarship kung ang inyong magulang ay hindi rehistrado? Punyeta, di ba? Huwag niyong gawin pampolitikang trabaho ang pag-ubo nyo sa gobyerno. Huwag niyong pampolitikang trabaho ang pag-ubo nyo sa student council. Gawin nyo ang nararapat. Ipaglaban ang karapatan para sa mga scholar ng bayan. At isa pa, huwag nyo nang isangkalang ang mga security guard dahil maging kami, hindi namin kagustuhan na magkabanggaan ang estudyante sa security guard. Hindi namin kagustuhan yun. Sagutin nyo ang alegasyon ng mga estudyante. Tapos ang usapan. Ibalik nyo ang 1,000 na paniningil nyo ng illegal na development fee, construction of new building na yan. Tapos ang usapan. Kung ayaw nyo magkagulo, kung ayaw nyo mawala ang inyong mga pinagpupugarang mga pangarap, kung ayaw nyo mawala sa inyong mga posisyon, kung ayaw nyo na nagrarally, nagkikilos, protesta ang mga estudyante, pues, gampanan nyo na maayos ang responsibilidad ninyo. Dahil ang mga estudyanteng to, masunurin to. Huwag nyo kaming daanin sa literal na magpapaliwanag. Huwag nyo kaming daanin sa technical na pagpapaliwanag. Tama! Kakampihan namin ang mga estudyanteng nandito sa labas. Unang-una, tumakbo kami bilang mga student council, hindi student administration. Kaya, pangunahin talaga, pro-student kami. Kung kailangan banggain ng administrasyon, babanggain natin sila. Pagbati sa lahat ng mga scholar ng bayan mula sa Iris, pasintabi po sa lahat ng mga kapwa natin scholar ng bayan na nagdaraan. Marahil alam na natin kung ano yung issue na kinakaharap ngayon ng Iris. Narinig na ba ninyo yung 1,000 pesos na ano ninyo na development fee? Alam ba ng lahat ng mga scholar ng bayan yon? Sino ang nakakaalam na ganito ang kinakaharap ngayon ng Iris? Meron ba? Lahat marahil nakakaalam. Kaya't malinaw na malinaw kung ano ang dapat gawin ng lahat ng mga mag-aaral ng Iris. Makatwiran ba sa tingin natin ang 1,000 ito? Makatwiran ba na ipapasan sa tinatawag na scholar ng bayan ang 1,000 upang ipagpagawa ng building ninyo? Mga kapwa natin scholar ng bayan, malugod pong pakikiisa mula sa PUP sa pakikibaka at laban ng mga mag-aaral at mga kapwa natin scholar ng bayan mula sa Iris. Yan pong kinakaharap natin na krisis sa kasalukuyan sa loob ng Iris. Yan po ay nararamdaman ng lahat ng mga state universities and colleges sa loob ng ating bansa. Ibig sabihin, ang layunin ng gobyerno ni Aquino ay isa pribado. Lahat ng mga state universities and colleges, papayag ba tayo doon? Malinaw na malinaw mga kapwa natin scholar ng bayan. Kung may admin pa po sa loob ng Iris, lumabas kayo at magpaliwanag sa lahat ng mga scholar ng bayan na nandito ngayon sa labas ng Iris. Magpaliwanag kayo kung papaanong kayo ay tuta din ng tuta kagaya ni Aquino, na kung saan kasangkapan kayo upang isang pribado ang Iris at iba't iba pang mga state universities and colleges sa loob ng ating bansa. Mga kapwa natin scholar ng bayan mula sa Iris, asahan pa po ninyo ang maraming dagdag na bayarin sa inyong mga matrikula. Asahan pa ninyong hahaba ang inyong mga resibo. Asahan pa ninyo na maraming kapwa ninyong kabataan ang hindi nyo na makikita sa susunod na semestre dahil wala nang pang-enroll. Dahil ang gusto pong mangyari ng Pangulong Aquino at ng kanyang gobyerno, ubusin ang kabataan sa loob ng eskwelahan at kayo ay magtrabaho na lamang. Mga kapwa natin kabataan, mga kapwa natin scholar ng bayan, marahil kitang-kita natin kung paano ang responde ng gobyerno ni Aquino sa mga biktima ng Yolanda. Nakita ba ninyo? 32 hours bago nagresponde. Ngunit nang nalaman niyang unconstitutional ang PDAF, wala pang 2 oras, bumalik na siya sa Manila. Wala po yung pinagkaiba sa kung ano ang kalagayan ng ating mga kabataan sa loob ng mga state universities and colleges. Inuuna ang pangungurakot sa mukha ng pork barrel at walang iniiwan sa mga kabataan, walang iniiwan sa mamamayang Pilipino. Yan po ang gustong mangyari ni Ninoy Aquino sa lahat ng kabataan.
Ang lahat tayo ay mamatay sa gutom. Ang lahat tayo ay hindi makapag-aral. At lahat tayo ay mag-ambag na lamang sa murang lakas pagawa sa loob ng ating bansa. Ganyan ka-inutil si Noynoy Aquino kasama ang administrasyon ng inyong pamantasan. Mga kapwa natin scholar ng bayan mula sa Iris, ito lamang ba ang may pakialam sa usapin ng bayarin na ito? Sino ba ang kayang magbayad ng 1,000 na yan? Meron ba? Wala, hindi ba? Kaya't nararapat, dapat buong laksa, lahat ng mga scholar ng bayan sa Iris, kahit ikaw pa ay galing sa Dilawan, kahit saan galing ka pa na kulay, ito ay isyu ng kabataan, isyu ng ating pamantasan, isyu ng lahat ng kabataan sa loob ng ating bansa na kinakaharap ang patuloy na pagsasapribado, pag-aabandona ni Noynoy Aquino sa lahat ng mga kabataan sa loob ng ating bansa. Kaya't nararapat lamang ang pakikiisa ng lahat ng mga scholar ng bayan. Kaya't muli po, mula sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, pinakamataas na pagpupugay at kaisa sa lahat ng mga laban para sa karapatan sa edukasyon, ang mga scholar ng bayan mula sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, ang mga kapwa natin scholar ng bayan sa Iris, at ang laban ng ating mga kabataan sa loob ng ating bansa. Kaya muli mga kapwa natin scholar ng bayan, manindigan para sa karapatan sa edukasyon at marahil napapanahon na upang banggitin natin, pabagsakin ang inutil na gobyerno ni Aquino at palitan ng gobyernong maglilingkod sa kanyang kabataan at sa kanyang mamamayang Pilipino. Kaya't muli po, pasintabi dyan sa mga intel na binabanggit, pasintabi man kung meron mga militar na gumagala kasama pa yung ibang mga guards. Ito po ay pagpapakita lamang ng kalayaan sa akademya ng ating mga kabataan sa panahong sobra na ang kanyang disgusto sa nangyayari at nararanasan niya sa loob at labas ng kanyang pamantasan. Makatwiran at karapatan ang lumaban para sa kabataan at para sa mamamayang Pilipino. Kaya muli po, mula sa Student Council ng Polytechnic University of the Philippines, pinakamataas na pagpupugay sa ating lahat. Iskolar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Iskolar ng bayan! Isang taas kamao po akong nagpapasalamat at nagpupugay sa mga iskolar ng bayan na lumaban at nanindigan ngayong araw na ito. Mga kasama, kapwa ko estudyante, kapwa ko kamag-aral, at sa lahat na nakakarinig ng aking tinig, isang mainit at maalab na tanghali sa inyong lahat. Mga kasama, pinatunayan po ng admin natin na sila'y mahina, na sila'y walang kayang gawin. At dahil nakapaghakot tayo ng napakaraming estudyante, hindi na sila nagpakita sa atin. Bakit ba sila hindi nagpakita sa atin? Isa lang ang ibig sabihin yan. Guilty sila. Diba? Alam kasi ng mga estudyante na mali yung ginagawa nila. Anong akala nila sa atin? Mangmang tayo, bobo tayo, at walang pakialam sa nangyayari sa ating kapaligiran? Pwes, nagkakamali sila. Sila ang mangmang, sila ang bobo, at sila ang tanga. Dahil ang mga estudyante na nasa paligid nila ay mga ulat at hindi nagbubulag-bulagan para sa katotohanan. Mga kasama, sapat ako po ay tumitindig ngayon bilang representative ng mga first-year students. Alam nyo, yung nangyari ng enrollment, nakakainis kasi maraming mga first-year students ang hindi nakapag-aral at hindi nakapag-enroll.